Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Ginabi. No? 9, Pero pakinggan lang natin ito mga tumitinding patot-syadahan ni Atty. Claire at itong si Sara Duterte. Ito TikTok ho ito. Ito naman pala ang pangarap ni Sara, ang maging presidente ng hell, tulad ng ama niya. Pakinggan natin si Atty. Claire. Wala medyo asaran na lata ng asaran di ba? Diyos na lang natin. Bakit? Sabi natin, si Senator Amy na unang natakot na maging ombudsman tong si Ombudsman Boying. Sabi nga natin, naku, mukhang spokesperson na siya ng mga Duterte. Mga Duterte mukhang kalmado, relax, ipagpasa Diyos na lang daw. Diba? Ang medyo excited at na-alarmang masyado itong si Senator Amy. Ay, no. Anyway, pinakita ko na sa inyo. Gusto ko ulit parinig, mga ka-clear. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Diba? Tapos, ngayon, ito naman ang sabi niya. So, balikan natin. Nasa impyerno siya. Pero ngayon, sabi niya, Sa Diyos na lang kung ano man yung gusto niyang gawin. Ipagpasa Diyos na lang natin siya at ang kanyang mga gagawin. Tanong natin, do you now believe in God? Yun yung ipagpapasa Diyos na lang daw, si Ombudsman Remulla. Pero kanina sabi, siya raw magiging presidente ng impyerno. Tuloy, Atty. Claire. Talagang sa totoo lang, bilib na bilib kay Atty. Claire. Walang 100%. Hindi papakinggan ng Diyos ang dasal ng isang magnanakaw o kriminal ay magpatawad kay taning pa magdasal. Yan, Joy Canonisado. Tandaan natin yung tatay niya mismo, minura si Lord. Tawanan pa yung mga nasa loob. Ang ginawa niya, kinain ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro katatapos lang, kumain ka. Napaka-green ang utak. Katatapos lang, what? Diba? Manyak nga yan, Torne. Diba, sabi nga ni Nyolo, namiminger ng katulong yan tuloy. Nakatulog, ginising, siguro katatapos lang. Gusto niya mag-joke lagi. So kinain ni Adam. Hindi joke yan, Atty. Totoo yan. Ang problema, meron ka bang nakitang presidenteng ganyan magsalita? Maraming nanonood presidente, yan ang sinasabi niya tungkol kay Adam and Eve. Tuloy, Atty. Then Malice was born. Who is this stupid God? Stupid mo talaga ito. Galit siya. Sino itong stupid God, ha? Talagang walang yato kahit na ito Mabubulok na ito sa dahig Utang akong ganun. Diba? Ngayon, BP Sara, sino bang Diyos ang sinasabi nyo? Definitely, mukhang hindi naman kayo naniniwala doon sa Diyos na creator of heaven and earth. Diba? You created something perfect. And then you think of an event that would take and destroy the quality of your work. How can you rationalize God? Nawala? Ikaw, nawala ka? Kaya sabi ko siya, nawala niya. Ang tanong, anong purpose ni Duterte at bilang presidente, ang dinidebate niya, ang kapangyarihan ng Panginoon? Diba? O di demonyo. Halimaw. Yung nagpanggap lang siya talaga na siguro ito kung ang Panginoong Jesus Cristo ay nagkatawang tao. Ito siguro si Satanas na nagkatawang tao. Para sa akin, matuloy. So tayo ngayon, all of us are born with an original sin. Ang problema lang, nung nagkatawang tao si Panginoong Jesus Cristo sa Jerusalem na dito sa Pilipinas pinanganak at naging presidente pa. Ang demonyo to. Tuloy.
ang original chain at I said, ano man yan? Was it the first kiss? O what was this it? Bakit original? Nasa home ka pa, may kasalanan ka na. Hindi, tsuktsak mo lang ng nanay pati tatay mo. Tsuktsak na yung tatay mo. Ang tanong, anong naidagdag niyang daldal ng gago nito sa Pilipinas? Presidente ka eh. Oh. Ang dami problema ng Pilipinas. Yan ang daldal mo tungkol. Ay naku, ewan mga boss. Kaya na nga magkomento dito sa, kung mali ako kung ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao, lalang ng Espiritu Santo. Ito nagkatawang tao, lalang ni Satanas. Bumagsak dito sa Pilipinas ang walang niya. O tuloy. O, yung lahi pa niya naglahi pa. Nakita niyo may mga lahi, Ano bang kasali? Tapos ngayon may original sin ka. Kami ng klase. Anong klaseng reliyon yan? Ayan ang hindi ko matanggap. Sila? Hindi niya matanggap yung klaseng reliyon natin. Pero yung reliyon ni Kibuloy, tanggap niya. Si Kibuloy, appointed son daw yun eh. Ni Satanas din. Di ba? Ang ginawa niya, kumain ka rin din malis. Who is this stupid God? Stupid talaga itong putang akong gano'n. Di ba? So, sinong God ngayon yung gusto mo sabihin, DP Sara? Ipagpasa Diyos na lang. Di ba? Kung ang tatay mo ganyan, at ikaw yung presidente ng hell, na inamin mo ikaw ang presidente ng hell, so saan pa? Di ba? Oh, Kobe boy, si Kibuloy na lang po. Hindi eh. Doon siya magdadasal, doon na lang ipagpapasa Diyos. Anyway, appointed son of God. Si Kibuloy, baka nga doon. Diba? So, yun lang mga clinic lang natin kasi may mga statement si VP Sara na parang taliwas talaga sa totoo nilang pinaniniwalaan. Diba? Sa totoo nilang damdamin nila. Natuto siyang magsalita na ipagpasa Diyos na lang natin. Bakit? Sabi nga natin, si Senator Amy na unang natakot na maging ombudsman tong si... Ayun, mga boss, no? Tama ba ako? Kung ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao, lalang na Espiritu Santo. To si Duterte, nagkatawang tao, lalang ni Satanas. Ito mga boss, ang pasimuno ay si former President Duterte, former Senator Gordon. O meron itong 59,637 views. 8 hours ago lang ito, no? Si Igan ito, at ini-interview niya si dating Senador Dick Gordon, no? Ang ganda ito eh. Bigay tayo reaksyon. No, mga boss? Walang personalan! Okay, eto. Isa sa mga bubuksan po ni Ombudsman Boying Rimulya pagkaupo niya, nabanggit ito, Parmali. Alam niyo, sinubaybayan ko po itong Parmali na kaso habang iniimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Kahit work from home sila. Parehas tayo, Igan. Sinubaybayan ko din yan. Kala mo? Tuloy. At lumitaw na nga yung iba. Napakulong pa nga dito sa Pasay City Jail iba. At mayroong mga rekomendasyon na po itong Senado. Kitang-kita nila. Paano po winalanghya? Ditong pay board company, malapit kay dating Pangulong Duterte, habang tayo nagkakasakit, habang namamatay yung iba sa COVID-19 virus, sila huy nagpasasa sa milyong piso, daang milyong pisong pondo, nilipat. Bilyon, Igan, hindi daang milyon lang. Bilyon. Yan Ito, alamin na po natin. Makausap natin ang dating chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, dating Senador Richard Dick Gordon. Senador Gordon, Igan, magandang umaga po. Igan, long time no see. Good morning. Good morning. Alam nyo naman, nung araw na yan na iniimbestigahan mo, ako'y galit na galit. At nagkausap na ho ba kayo ni Ombudsman at Rimulya dahil bukas na po siyang balikan itong kasong ito? Yes, nakausap na kami. At inaanya nga ako doon sa Ombudsman and talagang masugid si Ombudsman ngayon. Nakakagalak ng puso
Sapagkat talagang mukhang hindi niya papalusutin lahat ng katiwalian na nangyayari sa gobyerno. And we support him. Sana nga magdilang anghel ka, Senador Vic Gordon. Sana nga magdilang anghel ka. At napakarami ng iniimbestigahan ni Ombudsman Remulla. Ngunit dapat subalit, si Bantag hindi pa nahuli. Tuloy. Very much. Briefly lang ko doon sa ibang nakalimot na, no? Itong Parmali, maliit ang kapital, nakakuha ng malaking pondo mula po sa DBMPS. At ano ang naging resulta ng inyong naging investigasyon, Senador? It would never have... Wala hong binabasa si Senador Vic Gordon, ha? Yung sagot niya kay Igan, laman ho ng utak niya dahil siya nga ang Blue Ribbon Committee dito, chair. Sa lintik na Parmali na to. Kaya tuloy-tuloy ho ito, alam na alam niya lahat to. Kaya, palagay ko magkakaroon talaga ng sana, ha? Patuloy. Kung walang talagang pasimuno, at ang pasimuno ay si President Duterte. Siya nag-utos, siya nag-appoint, siya nag-protection, siya nananakot sa Senado nung iniimbestiga yan. At siya nagpalipat ng pera kay Duque. Merong admissions lahat yan. And he himself said, ako ang nag-utos lang at lahat yan, ako ang nag-utos kay Duque nung nandito kami, ginanong ko, I want it done immediately, sabi niya gano'n. At inamin niya kaibigan niya si Michael Yang, alamin niya, nakasama niya palagi sa China, kaya pumihit ang Pilipinas sa China. Talagang nagamit siya talaga si Michael Yang. At ang masakit, ay ang linaw-linaw naman. Tama yung sinabi mo, Igan, 625,000 ang makukuha. 47 billion, naabot pa lang na 625,000 ang kapital ng puta na nakakuha ng ganong kalaking deal sa gobyerno. Kausap nga kami ni Brother Rel Asistio at that time. Oo, yung tungkol sa Parmali na yan. Putya na. Presyo lang na isang kotse. Hindi pa basta, ordinaryong kotse lang kung 625,000 na Hindi pa yung mga luxury car, O, di ba? O, tuloy, Senador. 11 billion? Hindi pa naman yan. Walang legal, technical, and financial capability na matanggap yan. Huli-huli, kahit sabihin mo, kahit huwag mo na sabihin legal, technical, and financial, tatry mo lang, kaya mo bang bumili ng mga sinasabi mo, kaya mong isupply yan sa 625,000? Huli agad doon pa lang Pwede lang, hindiin ka agad Pero, sa kabila ng inyong investigasyon ba, pero bakit hindi nadiin? Senador Vic Gordon. Anyway, nadidiin naman na talaga noon. Kaya lang, ito nga si Digong, pasok ng pasok. Di ba? Kaya pumunta dyan. Talagang, di ba, nung blame vlog ako, paano mo sasabihin ayaw mo ng korupsyon? Nag-iimbestiga ang Blue Ribbon at tungkol dyan sa korupsyon sa Parmali. Ikaw ang bumabangga, pinahihinto mo. O, di ba? Ganun lang, huli na O, tuloy. May nahuli ba? May nakulong ba? Alam ko na may mga nakontempt, pero nakalaya na rin nang natapos na yung Senado Yes, ang problema talaga, pag nakaupo yung hari, lalo na yung natatakot ang tao dahil marami namamatay noon, natatakot talaga ang lumabas. Pero ang Senado, pati kami sinasabi, huwag kayo makinig sa Senado. Lahat yan, si Gordon, si Lacson, huwag kayo makinig dyan. Ngayon, ginawa ba ni Bongbong yan? Hindi ako Bongbong pero hindi ko ginagawa ni Bongbong yan. Na nakikialam siya sa mga investigasyon ng Senado o whatsoever. Yun, hindi kagaya ni Duterte na talagang harap-harapan O, kung halos murahin niya si Vic Gordon di ba? O, tuloy. Kaya nga lumabang kami. Then, ang co-equal branch ng gobyerno, ang legislatura, ang Senado, ay hindi mo pwedeng intimidate. Kaya nilabatan namin talaga. At ang investigation ng Senado, umabot ba talaga kay dating Pangulong Duterte, Senador? Yes. Ang una ko sinasabi, the crime would never have happened without an enabler. Ang enabler, si Rodrigo Duterte. Simula yan sa pagkakaibigan niya kay Michael Yang, nagsimula yan na inappoint lahat yung mga tao doon, yung bidding process, pinabilis, wala nagbabantay, nakaposisyon yung mga tao niya, sila Lao, sila Leong, at lahat yan, tatlo yan Pero isa, in-appoint na niya, muntik pa nga ma-appoint si Lao na ombudsman. Opo, tama. At pagkatapos, kung natatanda mo, hanggang dulo na, bibilisan ko na. Hanggang dulo, tumakas sila
sila Dargani. Saan tumakbo? Sa Davao. May chartered aircraft. At pinalabas. Illegal use of alias pa. Pangalan niya, Mohit Dargani. Ang ginawa niyang pangalan ay Morris Daniel. MD rin, MD. Oo. Dapat doon pala sa pagpalabas. Ito tutuloy sana ni Senator De Cordon itong investigasyon na ito eh. Oo. Pero ayaw pumirma yung mga senador dahil madadawit daw si Duterte. Ang nakakagulat doon, yung Grace po. Ayaw pumirma. Talagang yung Senado Duterte pa rin hanggang ngayon, di ba? Tuloy. Wala, nagtanong na, ikaw ba yan? Ang insura mo, Indian, pero Morris Daniel ang insura mo. Ito ang pinawalan talaga. Kaya hinintay namin makalabas. Magaling rin yung side of the traffic namin. Huwag yung munang huliin sa loob. Paglabas na huliin nyo, dahil napalabas na, nakatunayan na, nagkunsyaba na doon sa airport, nakalabas na. Bilang anti-grab buster din, ito, alam ko, very personal sa itong Parmali dahil talagang binuhos mo lahat din ng sa kabila ng nakatandaan ko noon kung ano-ano name calling na ginawa sa iyo ni dating Pangulong Duterte. Pero may mangyayari ba at eto sa nangyayari ngayon sa mga flood control projects? Sa tingin mo pag-asa pa ba? Yun ang tanong ng publiko Wala rin mangyayari diyan. Huwag natin bibitawan. Yes. At tabang media. Tama yan. Binuksan ngayon yung hearing. Yung itong tinatawag natin BICAM, di ba? Opo. Institutional change yan, no? Dapat binuksan ng araw pa yan. Pero matindi rito, malinaw na talagang nabunyag na yung mga ibang kawani ng gobyerno. May mga congressman, may mga senador, hilahin na natin yan, isla na yan. Yung malaki, darating yan. Opo. Sapagkat pag naumpisahan yan, makita mo sa Peru, yung babaeng presidente doon tinanggal. Bago siya, mga 6 atang presidente, nagpresidente doon, bakit sila natatanggal nila yung presidente nila? Napapakulong nila. Sa Korea, napapakulong nila yung mga presidente nila na urakot. Dito, pinapatawad. Hindi na papayagan ng tao patawarin o bigyan ng... Ba't nga gano'n, preno? Sa ibang bansa, pero dito, anong klase? Mario, sana magkaroon ng pagbabago, no? Dahil yun nga, taga Cavite ang ating ombudsman, Pardon, pagka nahuli, dapat ganun Pag nahuli na yan, talagang mahirap nang umulit yan. Okay. Balikan ko yung Parmali lang, Senador. Paano yun kung umabot nga kay dating Pangulong Duterte, nakakulong na sa The Hague? Anong mga direksyon ng ombudsman dito? Well, tutuloyan yan. Dahil may ebidensya laban sa kanya, malakas. At kung nandun nakakulong siya, ila-archive muna yung kasong yan. Pero tutuloy sa iba. Kung makabalik siya rito, tuloy ang kaso. Dahil walang jurisdiction tayo, nandun sa kabilang ibayo ng mundo yun But nonetheless, tingnan mo, mahaba ang braso ng batas Aabutin at aabutin ka Babanggit ko lang si Senator Bongo, chairman siya ng Senate Committee on Health. Umuupo siya sa press conference ni dating Pangulong Duterte. Umabot din ba sa kanya itong Parmali issue na to? Talay ko. Alam mo, isa lang tatalad. Maganda yung sinabi mo ng Department of Health, siya Committee on Health. Una-una, bakit ibibigay sa PSDBM na dapat ang binibili niya mga paperclip, mga papel, mga notebook? Ibibigay mo yung best-seller na kailangan during a pandemic. The Department of Health is the primary agency that is involved in the jurisdiction of health. Bakit ibibigay mo? Sa katunayan, unang linggo pa lang, namili kagad ng overpriced ang PSDBM, si Lincoln Ong, nag-supply. Pero kasabay noon, namili rin ang DOH ng mga supply. Overpriced talaga yung binili kagad ni Lincoln Ong, no? Na binili ni Lincoln Ong. Mababa yung presyo ng Department of Health. Papatuloy na kaya nila. Mas latong mababa yung binili namin sa Red Cross. Na andun rin yun. Kaya tuloy talaga. Ngayon, ang tinatanong mo, si Bongo ba masasama dyan? Kasi ang sinasabi ng araw, wala ko sinasabi ba, lahat sila appointed yung galing sa Davao, yung mga kumampanya. Pagkatapos, in-appoint sila dito sa PSDBM. 3 magkakasama yan.
Pati si Largani, ang sinasabi nila, meron kaming calling card sa office ni Secretary Bongo. Oh. At sa kanya, in fact, habang nag-iimbestiga yan, nasagkot pa si Lau doon sa tinatawag na HLURB, yung Housing and Urban Board, no? Opo. Pagkatapos, kahit na nasagkot na siya, nilipat pa nila sa PSDBM. Opo. Talagang makita mo talaga, the hallmarks of the effort to commit this crime are all there. Nag-a-apply din sa ombudsman yun dati. Oh, muntik na. Muntik na, nag-resign siya. Kumbaga may escape clause sa Davao Airport, may escape clause rin sa ombudsman. Nung hindi siya ma-appoint, ang nilagay si Leong. Opo. Leong, no? Yun ang nilagay, deputy. Mabuti rin naman, kahit paano, may ombudsman dati, pumalag. Sabi niya, paano kung ma-imbestiga ko ito? Unless number 2 ko, ba't hindi ako umangal? Umangal sa kagad. Kaya hindi niya pinayagan makaupo yan. Okay. So, positibo naman po si Ombudsman Remulla sa inyong naging pulong? I have no doubt that Congressman Remulla or now the Ombudsman Remulla will do his part. Opo. Because, alam mo, masyadong mabigat itong kasalanan na ito. At alam ng tao, this is transformational moment. Dito masusubok si Boying Remulla. Ha? Opo. Hindi nagtitransaction eh. Oo. Kaya ito, binago. Naku, masisira ang buong Pilipinas dyan. Kailangan may makulong talaga. At palagi ko, may kukulong si Secretary Remulla. Okay. Senador, salamat uli. Kamusta ka na? Ingat ka, ha? Sa tawag mo lang, ha? Thank you. Mga friend, diyan masusubok talaga ngayon kung, talagang tumitindi patot sa dahan nila, Attorney Claire, itong si Ansara na ito, wala, no? Ito pa mga boss, Lifestyle by Representative Saldico, 5 billion jet and helicopter. Martin Romualdez, 5 billion jet and cars company. Pakinggan natin ito. Maano lang ito, tapos magkulap na tayo. Philippine House Speaker Martin Romualdez have surfaced, according to Billionario News Channel. Reports say Romualdez purchased 2 private jets, a Gulfstream G150 priced at around $8 million, or about 500 million pesos, and a Gulfstream G550 worth up to $35 million, roughly 2.6 billion pesos. Both jets were reportedly bought from business tycoon Lucio Tan and are said to still be kept inside Tan's private hangar. Reports also claim he owns 2 helicopters, a Bell 429 Global Ranger valued at around $7 million, and a Eurocopter EC-145 worth about $5 million, roughly 290 million pesos. And his car collection is just as elite. Rolls-Royce Phantom, $450,000. Mercedes-Maybach S-Class, $200,000. Range Rover S Autobiography, $220,000. These vehicles, along with the jets and chopper, have fueled ongoing speculation about the speaker's luxurious lifestyle. The lavish lifestyle by Philippine House Speaker Martin Romualdez have surfaced, according to Billionario News Channel. Reports say... Putik, nakakatulog pa kaya itong mga to? No? Sa gangyaring paghihirap ng bansang Pilipinas? No? Billionario News Channel ho yan. Paano nagkaroon ng ganyan yan? Diyos ko, kawawang Pilipinas. Magkulab na tayo. Librado Ludovico, shout out. Good morning, Karoks, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Hoy, sarang walang AIDS, butangera, tambalos tayo, kayong pamilya to tayo, ang salo sa bansang Pilipinas, dapat sa inyo ay malusaw na kawawa ang kinahinatnan ng Pilipinas sa inyo. Jerry De La Rosa, shout out. Magandang gabi, sir, mabuhay ka. Mary Chat, shout out. Sarah talks like an idiot, oxmoron. Bong Tupa, shout out. Bakit pinili ng tatay mo si Robin, si Go, si Bato, si Philip? Yun nga. Tangay, no? May vlog na si Atty. Claire. Joselito Mabait, shout out. Kalat ni Baya, shout out. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend.
Nelson Nukop, shout out. Anong klaseng BP? Attorney man din yan. Kung magsalita, parang teacher ng grade 1. Yun nga, ewan nga ba. Ruben Dolor, shout out. Jab Alvaro, shout out. Gandang gabi sa iyo, Sir Rox. Ha? Sinungaling talaga, sobra na. O, yun nga David Alin Mendoza, shout out. Good evening, Karox. Ngayon lang nagsalita si Sara Jim Potpot na walang silbi. Yung ginagawang resolusyon ng mga gunggong nilang mga senador sa house arrest na lang sa Davao ni si Digonggong. Kasi nga po, na-deny na sa ICC yung hiling nilang interim release ng inutil nilang ama. Bakit di niya sinabi yan nung pinagbubutuhan sa Senado yan? Kasi nga po, gusto nila ipakita sa ICC ang handang kupkupin ng Pilipinas, si Digonggong mismo. Yun talaga yun. Hindi nila alam, hindi naman tanga yung ICC. David Allen Mendoza. Ito naman si Bato, na mukhang kulugo, na tinubuan ng ulo. May alam pa na conditional threat. Presidente ng Pilipinas yung sinabihan ng threat at may kakayahan na gawin yun nung nagbanta. Baka kung sa ordinaryong tao mo sabihin yun, ay pwede nang makalusot yung argumento mo na conditional threat. Kung sa'yo kaya sabihin yun, malamang sa alamang na ipahuhuli mo kaagad ang nagsabi sa'yo nun. Totoo! Glenda Deo, shout out, sumagot to. Tukhang style kasi, pero maski di lumaban, patay sa tukhang. Kuha ka ng bato, ibato mo sa ulo mo para matauhan ka, tamang pag-iisip. Parang di ka pulis, dapat may maximum tolerance ka at sa paa na lang muna ang banatan mo, wag sa ulo. Hindi siya sumunod sa magagalit sa kanya si Digong. Ang order ni Digong sa ulo para hindi sayang bala. Rodelia Alpilor, shout out. Hello, Sir Rox. Talagang sinungaling talaga yan, Sara Lustay. Hi. Sara, kailan ka magtitino? Salamat, Sir Rox. Sige lang. Hanggang magsawa ka diyang Lustay na yan. Ingat po and God bless to all. God bless, Rodelia. Sumagot si David, Wala na pong pag-asang tuminuyang si Lustay. Kumbaga ay nakadikit na po sa balat niya ang pagsisinungaling at masamang pag-uugali na minana nilang magkakapatid sa kanilang amang may sakit na daw sa dahig. Rodelia ulit, Kasi pareho kayong may saltik, kaya malang tanggal na din katulad mo. Bakit parang binabasa ang mga sinasabi niya? Sus, Sir Rox, mga magulang ni Tililing, makalini po sila tulad natin. Oo, totoo. David Ali Mendoza. Karox, sabi ni Inday Sayad, kapag nagsasalita daw si Yusek Claire Castro ay nagdadala daw ng kahihiyan sa bayan. Ikaw nga Sayad, di ka pa nagsasalita, kinahihiya ka ng bansang Pilipinas. Kapal na mukha. Lorna Bele, shout out. Huwag na tayong umasa na may magandang sasabihin niyang si Tambalustay sa mga officials na presence administrasyon dahil sa isip niya, administrasyon lang ng tatay niya ang the best. Totoo. Sila sasabi, the best president yung tatay nila. Bada. Chrisop, shout out. Sa panaginip lang ni Lustay yun, mga denial queen at king sila. Pinaka-worst nga ang administration ng tatay niya at napaka-weirdo mga ginawa nila. Totoo yan, Chrisop. Leo Prenol Lanesa, shout out. Parang mga babae sa beer house magsalita, si Sara Ropor pa. Totoo. Ferdinand San Juan, shout out. Elizabeth Iscareo. Good morning, Sir Rox. Naku, Sara, huwag mong ipagtanggol yung basagan na pareho kayong abnormal. At wala nang atang tornilyo sa utak. Totoo. 3JCO po. Si Barsaga, ang male version ni Sara. Oy, galing mo 3JCO. Okay. Elizabeth Iscari ulit. Sara, alam ko na marami ka pa ding tangahanga. Kasi nga, karamihan sa kanila, tanga, bobo, at kapareho ninyong walang tornilyo din sa utak.
para maniwala pa din ang mga pinagsasabi nyo. Para paniwalaan pa rin ang mga pinagsasabi nyo. Totoo yan. Mary Lebron, shout out. Friend Service sa Peda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, July 7, Alcantara. Sabi ni Friend Sherby, no? Humahagunot, impong ba siyang Timpedele po? Kumakaway, at bumabati po ng mingiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Alam mo po, Sir, wag ka na pong mag-high blood at manggalaiti sa yamot. Dahil po sa maganap, mas mahirap po pag tayo po sinukuan ng losartan. Mas magiging kawindang-windang at di po nakaka-happy. Patuloy na lang po tayong mga kritiko at dog watchers sa mga yawang kulukutoy. Tulad po niyang si Madam Puday sa yan. Nako Sir Rox, sino po ba ang di kukulo ang dugo? Atay balon-balunan po sa Madam Tuliling Sayad na yan. Palagi na lang siya po ang bida. Palagi siya po ang tama. Ubod po talaga niya ng linis at wala po siyang kahit anong bahid dungis. Pero hindi siya titigilan ni Atty. Claire. Ano po? Kahit po siguro mangkukulam si Rox at matinik namang gagamay, di po yan tatablan ng kahit anong formula. Sa kapal po ng kanyang pagmumuka, kaya surrender to the max na lang po ang magiging tagapagmasid. Masid na lang po tayo at magkaalaman po talaga si Rox yung puro mga malulupit na investigador at walang kamatayang papreskon. Kaya ngayon na naman ang dami ng preskon ng bata kababayan mo. Pero mukhang kahit isang lamok na tipitsugin, wala pa pong nakukulong Sir Bonjing. Yan na tayo. Kating-kating na po ang mga kuyukot ng mga kababayan po natin na may makita na pong naghihimas po ng rehas at naka-line up po para mabitay. Tama na po sana ang puro papogi at puro po pakyut sa camera. Sikat na po tayo at wala pong duda, sir. Ikaw na po ngayon ang bagong John Lloyd ng Cavite chapter. Magagalit sa iyo, kababayan. Kaya trabaho na po tayo, sir, para may mapala na po tayong resulta sa wala pong asawa-asawang bangayan at turuan ng daliri. Sobra na pong nakakasuka. Search is over na po. Ikaw na po ang nagwagi bilang Mr. Blackjack ng Pilipinas. Nilampaso mo po lahat ang kalaban mo. Ngayon, patunayan mo naman po sa amin, sir. Kayang-kaya mo po silang ilampaso. Lahat para makamit naman po ang sambayan ng Pilipinas ang tunay na hustisya. Trilyon po ang ninakaw ng mga pusakal sa kaban ng bayan, sir. Resulta po ang kailangan po namin, sir. Hindi po puro drama. Ay, Tia Deli. Pero sang-ayon ako sa iyo. Lucia Medina, shout out. Walang sustansya ang pananalita ni Sara. Tapos gustong magpresidente. Kiko Meow Meow. Sara Mau Mau. Maka China. Totoo. Lucia Medina ulit. Naku ba to? Pinagtanggol ang mali at kademonyohan. Kampon yan 3J Soap sumagot. Sabi nga, Sir Rock, same feather, same birds. Totoo, di ba? Shirley J. Sir, shout out Ay nako, Karox. Maghintay na lang ako ng 2028. Baka may himala pang mangyari sa Pilipinas. Have a great evening, everyone, mga ka-warriors. 3J Soap sumagot. Talagang sinisikap nila Sara na agawin ng Malacanang kay BBM by hook or by crook. Lahat ginagawa. Kung talagang malakas siya bilang contender sa 2028, bakit ba siya atat na atat maging presidente? Kasi alam niya na puro kasinungalingan ang survey kuno na siya ang malakas. Alam naman nating bayad mga yan nagsusurvey. Ito. Lucia Medina ulit. Thank you, kababayan, for your wisdom and knowledge and your courage to point out Sara's kababalaghan and thrilling episode. Totoo.
Lucia Medina ulit. Ikaw, Sara, ang nagdadala ng kahihiyan sa Pilipinas. Totoo. Lucia ulit. Sabi ng Alipore si Sara, maganda raw siya sa akin kung mabaho ang pagkatao ng lumalabas sa bunganga, then pangit. Parehas tayo. Lucia ulit, ang dami. Parang babaeng pulong ang itsura ni Sara dyan sa presko ng kapatid. Totoo. Kamukha naman sila ni Pulong. Lucia ulit, ang tanda na ni Sabit, ang daldal at walang katuturan. Totoo. Jane Labayna, shout out. Ang pogi mo naman uli, Sir Rox. Mukhang may pinagpapapogihan ka. Oh naman. Nakakalbo na nga kasi dito, kaya dito ko nilagay. Peli Ero, shout out. Sara Ulo, kurakot. Your mindset is already rotten. Nonsense, always as if ikaw yung mas marunong. To your impulsive and greedy of taxpayers' money. Those evidence are real in the first place. Kung sinagot mo yung confidential fund noon, saan at paano mo ginasos, sana maniwala ang taong mamamayan sa'yo. Pero wala, hindi mo sinagot yung Quadcom noon. Ngayon, patong-patong ang kaso mo. What now? Face your case. Diba? Hingaan ako. Chupista Bunao, shout out. Good morning po, kuya, at sa mga ka-warriors. Talaga, hindi nabibili ang gaya ni Meow Meow? Okay, sige. Kung di nga siya nabibili, pero nahuhuli ang isda sa sariling bibig. Diba? Chupista ulit, Naku, Sabit, ayan ka na naman, ganyan ka rin nung kay Erap na handang magpakulong sa kasamaang palad. Si Erap lang ang nakulong, ikaw laya. Pero anong kapalit yung isla sa lugar mo? Nagtatanong lang, Sabit, at tanungin mo si Pables Stoker na siya ang nagsisiwalat ng mga katiwalian mo, at nako, napaka-amazing na talaga ang naniniwala sa iyo. Totoo. Tira Buracha, shout out. Chupista Bunao ito. Paano ba ikukulong si Martin? Wala naman kayong matibay na ebidensya. Bakit gigil ka kay Martin? Iyon ang humarap na si Martin ICI. Naku po naman, BBM. Bilis-bilisan mo po ang aksyon mo. Bilis-bilisan mo na po ang aksyon mo na po. Itong tao na ito, kundi kawawa ang mamayan sa mga kamay ng mga Lord, ng mga kamay niya. Lord, save the Philippines. Totoo. 3JC up ulit, Si Rox, ayaw raw makipag-cooperate ng Dismaya. Well, nasa kanila yun, kung saan sila masaya. Bahala sila, basta ang kamay ng batas ay nakaamba sa kanila. Totoo. Buhay nga naman, Marilo, pag ang pera galing sa kasamaan, walang pupuntahan yan. Marilo Pabiano, good day po tayo sa Tour Warriors. Kung bakit kailangan pang super bagal ang salita, nakaka-boring makinig sa kanya, just like her father. Deny lang niya kahit napalpak yung rally. Kaya tila dumidistansya muna siya para masave niya ang kahihiyan. Let's all pray na di talaga siya makaupo sa gobyerno para man mabawasan ang mga daldal niya. Totoo yan. 3J show po. Diyan, Dimango, my friend, shout out, Si Rox, takot si Sara na ma-appoint si Atty. Claire sa DOJ. Ano daw ang nagawa ni Atty. Claire para sa bayan? Mali ang tanong niya. Dapat ang tanong, Sara, kailan mo ipaliliwanag ang competence mo? Nanilistay mo sa loob ng 11 days. Ganun. Nagbe-blame nga ang gago 3J show po nito. Kapag naging DOJ si Atty. Claire, Sir Rox, lalo nang magwawala si Sara Pulong Baste. Lalo namang iikot ang puwet ni Bongo at Bato. Totoo yan, bago tayo panoorin natin to si Sayad. Malaki pala hiwa niya rito, mga bro. Hindi kayang takpan ng Yes, ang halongkatin niya na nang halongkatin.
BP Sara, may banat kay Ombudsman Remulla. Binanata na naman si Boying, bata. Yung taga Cavite, kababayan mo, Tia Deli, oh. Halongkatin niya na ng halongkatin lahat sa akin, no? Pero halongkatin niya na ng halongkatin lahat sa akin, no? Pero wag lang siya maging selective. Halongkatin niya din yung mabilisan na pag-dismiss ng kaso ng drugs case ng anak niya. At yung iba pa... Boying, halongkatin mo raw yung mabilis na pagkakadismiss ng kaso sa droga ng anak mo. Talagang, naghahanap ka talaga ng sakit ng ulo. Halongkatin mo rin daw yung mabilis ang pagkadismiss. Na-dismiss di ba? Oo. Halongkatin mo na talaga lahat. Ombudsman Boying Remulla. Naku. Halongkatin mo na lahat. Iba na talaga to. Tignan mo itsura. Tignan mo itsura niya, no. Ombudsman Boying Remulla, Cute na cute yan. Kalat ni. Tuloy mo, Sayad. Mga kaso at posibleng kaso ng mga kaalyado nila. So, wala tayong problema dyan, mga halongkatin lahat. Yes, halongkatin niya na ng halongkatin lahat sa akin, no? Pero wag lang siya maging selective. Halongkatin niya din yung mabilisan na pag-dismiss ng kaso ng drugs case ng anak niya. At yung iba pa... Malupit yung mga binabanatan. Ombudsman Boying Remulla, Sige mga boss, hanggang bukas, at merong masamang balita. Bukas na, natalo po ako sa kaso. Masama ang balita, mga boss. Pero, ko pa rin. Iba-vlog ko pa rin. Para at least, baka makarating pa rin kay Grace Sinsay, tablan. No? God bless. Good night.